Ang mga litratong ito ay totoong kuha mula sa kalawakan, pero nasaan ang mga bituin? Naging kontrobersyal ang mga kuhang ito. Maraming nagsasabi na peke ang mga ito dahil hindi kita ang mga bituin. Kahit sa mga video ng mga rocket launchers at mga moon landings ay hindi talaga tanaw ang mga bituin. Gaya na lang sa mga videong ito na kuha mismo sa labas ng International Space Station. Ang background ng mga astronaut ay tila isang napakadilim na kawalan, walang ni isang bituin. Ano ang dahilan? Bakit itim lang ang nakukuha natin sa kalawakan? At ano ang nakikita ng mga mata ng mga astronaut sa kalawakan kapag sila ay nasa labas ng Earth? Dahilan kung bakit walang bituin kapag nasa kalawakan, yan ang ating aalamin. Ito ang kuha noon ng tanungin ang mga astronaut kung anong nakikita nila sa kalawakan. Ang isa ay sinabing sobrang dilim sa kalawakan at ang isa naman sinabi na ang kalawakan ay may kadilimang hindi kayang masukat. At ang pakiramdam sa kalawakan ayon sa kanya ay may parang makapal na texture na pwedeng dumikit sa iyong kamay. 1969 pa lang noong unang tumapak ang tao sa buwan ay marami na ang nagdududa kung totoo bang nasa buwan sila. Dahil ito sa nagkalat ng mga litrato na hindi kita ang mga bituin sa background nito. Mga aktwal na litrato ng buwan, mga litrato ni Neil Armstrong, makuha ng surface ng buwan. Lahat ng ito ay hindi nagpapakita ng bituin sa paligid. Ang buwan ay walang atmosphere di gaya ng Earth, kaya naman marami ang nag-e-expect noon na mas kitang-kita ang mga bituin mula rito kumpara sa loob ng Earth. Kaya parami ng parami ang nagdududa at sinasabing peke ang pagpunta ng mga astronaut sa buwan. Marami pang lumalabas na issue na ginawa lang raw ang mga kuhang ito. Studio at fabricated ang mga litrato. Matapos makabalik ng mga astronauts ay kabi-kabilang interview ang kanilang pinaunlakan dahil hindi matapos ang tanong ng mga tao. We were never able to see stars from the lunar surface or on the daylight side of the moon by eye without looking through the optics. I don't recall during the period of time that we were photographing the solar corona what stars we could see. I don't remember seeing any. The sky is a deep black. It's an unfathomable black like texture you feel like you could stick your hand into. Taong 1984 naman, February 7. Panahon kung saan patuloy ang pagdududa ng mga tao dahil sa kanilang nakikita. February 7, araw kung saan nakalaan para magawa ng mga astronaut ang nire-request ng marami na makagawa ng kauna-unang spacewalk sa kasaysayan. Spacewalk na hindi nakakonekta ang kung anumang kable mula sa International Space Station. Nakagawa na ang mga astronaut ng spacewalk noon pero connected pa rin sila sa ISS. Sa pagkakataong ito, bagamat delikado, ay susubukan nilang tanggalin ang kanilang mga kable upang makapag-spacewalk ng malaya sa kalawakan. Sa pagkakataong ito, hindi matago ng 5 astronaut ang kanilang kaba dahil may nakaakibat na kapahamakan ito. Kung mamalasin pa ay baka mapalayo sila sa ISS at tuluyang magpalutang-lutang sa kalawakan habang buhay. Kapag ang isang astronaut ay tuluyang makalayo sa ISS ay mawawalan ito ng kontrol at tatangay na lang ito papalayo sa kalawakan. Lost in space. Nakagawa na tayo ng video patungkol sa isang taong nawala sa kalawakan. Kung gusto nyong panoorin mamaya ay maaari nyong i-click ang link na nasa comment section. Pero mamaya na, dito muna tayo. Ito ang astronaut na si Bruce McCandless, ang unang naglakas loob na gumawa ng spacewalk nang walang nakakabit na anumang kable mula sa ISS. Sinusuot pa lang niya ang kanyang spacesuit ay talagang marami na ang hindi kampante. Nung siya ay makalabas na, nasabi niyang napakalaking talon ito para sa kanya. Napakalaking achievement na makalipad siya sa kalawakan nang walang ginagamit na kahit anong bagay bukod sa kanyang spacesuit para sa kanyang proteksyon. Ang pakiramdam raw ay tila ba nasa ilalim ng dagat. May pressure na parang tumutulak o humihigop. Ang piloto naman na si Robert Gibson ay dali-daling kinuha ang kamera at kinuhaan siya ng video at ng litrato.
Ang kuhang ito ay isa sa mga sikat na imahe sa larangan ng astronomy. Malaya siyang nagpapalutang-lutang sa kalawakan. Ang lahat ay namangha sa kuhang ito, pero marami rin ang nakapansin. Bakit itim lang? Tila siya at ang Earth lang ang tanaw. Ang likod nito ay isang madilim na background lang ang nakikita. Nasaan ang mga bituin? Akala nila nung una ay depektibo lang ang kanilang kamera, kaya hindi matanaw ang mga bituin sa kalawakan. Pero kinalaunay, napansin din nila na pati mismo ang kanilang mga mata ay hindi rin nila matanaw ang mga bituin sa kalawakan. Kanilang kinumpirma na ang kalawakan ay parang tilang isang malawak na purong itim at wala kang makikita na kahit na ano. Nagkaroon ng pag-aaral kung papaano ba gumagana ang exposure ng camera dahil ito ang tinuturong dahilan kung bakit hindi nakikita ang mga bituin sa space. Lahat ng camera, luma man o bago, ay may tinatawag na shutter speed. Ito ang duration ng lente ng camera para manatiling bukas upang tumanggap ng liwanag sa kanyang kinukuhaan. Masyadong mabilis ang shutter speed ng mga kamera, dahilan kung bakit nawawala ng pagkakataong makapasok ang mga liwanag na nanggagaling sa mga bituin sa malayo. Exposure ng liwanag ang dahilan. Ibig sabihin, nandyan lang ang mga bituin sa background pero hindi lang makuha sa mga kamera dahil hindi masyadong umaabot ang liwanag ng mga ito sa lente ng kamera. Kaya naman kapag in-adjust natin ang exposure ay makikita nating nasa likod lang ang mga bituin. Dahil mas upgraded na ang ating mga kamera sa space, ay hayaan yung ipakita ko sa inyo ang mga latest na kuha mula sa kalawakan na kitang-kita ang ating mga bituin. Pero may tanong pa rin na hindi nasasagot. Bakit ang mga mata mismo ng mga astronaut ay hindi makita ang mga bituin kapag sila ay nasa kalawakan? May paliwanag din ng siyensya tungkol dito. Ang ating mga mata ay parang isang natural na kamera na kayang mag-adjust sa liwanag. Kapag tayo ay nasa maliwanag na lugar, ay nagko-contract ang ating mga mata o lumiliit para ma-minimize nito ang liwanag na pumapasok dito. Kapag nasa madilim na lugar naman ay nagdadilate ito o lumalaki para mas makita natin ang nasa paligid. Nung mga oras na nasa buwan ang mga astronaut at pati sa mga oras na sila ay nasa ISS, ay halata naman na maliwanag ang paligid. Sa mga oras na ito ay normal lang na nagsishrink down ang ating mga mata. Kung nagkaroon lang ang mga astronaut sa buwan ng pagkakataong makapagtago sa anino ng lunar lander at humiga at diretsyong tumingin sa kalawakan, ay sigurado silang unti-unting mag-a-adjust ang kanilang mga mata at makikita rin ang mga bituin. Ganito rin ang paliwanag ng mga eksperto kung bakit madali nating nakikita ang mga bituin sa kalawakan mula dito sa Earth tuwing gabi, dahil walang liwanag na nagmumula sa araw at dilated ang ating mga mata. Ganon din kapag araw, dahil maliwanag ay mahihirapan tayong makakita ng mga bituin sa kalawakan, pero siguradong lagi lang silang nandyan. Parang ako, laging nandyan para sa'yo. At pasalamat din ako dahil lagi kayong nandyan para sa akin. Kaya naman lulubusin ko na ang inyong suporta. Kung mahilig kayong mag-check out sa Dilaw na Basket, ay inaanyayahan ko kayong bisitahin ang ating shop sa itim na app. Nasa comment section ang link. Sigurado akong magugustuhan nyo ang ating mga produkto. At patungkol naman sa ating video, alam kong nabitin na naman kayo. Kaya mag-a-upload ulit tayo next week. Magkita-kita ulit tayo. Uli, ako si Mr. Pantas at sa channel na ito, libre ang matuto.